Sa isang standard tarot deck, may 4 na court cards ang bawat suit. Ang mga court cards na ito ay ang King, Queen, Knight at Page. Bawat isa sa kanila ay iba-iba ang personality at pinanggagalingan. Depende pa ang kanilang mga pinapahiwatig sa suit na nakaakibat sa kanila. Ang Knight sa suit ng Cups ay ang Knight of Cups. Kung titingnan natin ang Knight of Cups dito sa image ng baraha galing kay Rider-Waite, may makikita tayong isang sundalo na nakasakay sa kabayo. Tapos nakatingin siya dun sa cup na hawak niya. Depende sa image ng pinapakita ng isang baraha, may masasabi tayong maaaring ibig sabihin ng tubig. Diba nasabi ko na before na water can show us reflections of ourselves and our lives. So maaaring magkaroon ng ibig sabihin ang bodies of water sa isang story ng card, especially sa suit ng cups. So makikita natin na mayroong ilog sa background, tapos yung direksyon ng ilog ay halos papunta na sa kanya. Kumbaga parang nakaharang yung ilog sa dadaanan ng Knight. Ang ibig sabihin kasi ng Knight of Cups, kaya siya nakatingin sa cup niya ay medyo nahuhumaling siya sa mga panaginip niya. Parang nagde-daydream siya at naliligaw sa fantasies niya. So kahit na ang ibig sabihin ng Knight ay action, may conflict na nangyayari sa kanya. Para siyang hinaharangan ng river na pwedeng nagsisimbolize ng fantasies or dreams ng Knight na humahad lang sa kanya para umaksyon. Ang advice ng baraha na ito, kapag lumabas ito sa reading ay dapat hindi lang puro dreams. Dapat may gawin ka din. Kasi kahit anong pagpapantasya ang gawin mo, kung wala ka namang gagawin sa totoong buhay, wala ka ring ma-achieve. So, merong conflict yung simbolo ng Knight na ang ibig sabihin ay action dun sa simbolo ng water na nangangahulugan ng pagiging passive. Dahil kahit na isa kang imaginative person, kung wala ka namang drive na mag-cause ng change or do something to improve your situation or build on your plans and your dreams, wala ring mangyayari. Kunyari, may pangarap ka na gusto mong i-pursue. Let's say na gusto mong makahanap ng romantic relationship. Tapos araw-araw, nagde-daydream ka na magkarelasyon. Pero hindi ka naman nakikipag-usap o nagre-reach out sa mga tao. Siyempre, hindi naman nangyayari lang ang mga bagay kadalasan. Kailangan, you have to do something about it. Pagdating sa love life, maaaring ang ibig sabihin ng Knight ay tungkol sa isang lover or sa isang tao na very passive. Kumbaga, ayaw nila sa commitment, hindi sila masuyo at may pagka-distant sila. Sa romance kasi, ang conflict ng Knight of Cups ay isang tao na puro fantasy lang. Walang paninindigan. Pwede rin na ikaw ang tinutukoy ng baraha na ito. Baka kasi, kunyari, sa love, meron namang may gusto sa'yo, pero ayaw mo lang mag-commit or gumawa ng move. Kaya ang advice ng baraha na ito, find what you really want, and pursue it. Humanap ka ng desire na powerful enough para gumalaw ka, para may gawin ka. Urge yourself to act, knowing na kapag wala kang ginawa, wala kang ma-achieve. Ngayon kung pagtatabi-tabihin natin yung Knight of Cups ni Rider-Waite sa Knight of Cups ng Klimt Tarot at sa Movement of Cups ng The Naked Heart Tarot, makikita natin na halos iisa lang yung sinasabi talaga nila. Dito sa Rider-Waite tsaka sa Klimt Tarot, parehas lang halos yung imagery. Yes, wala yung river, pero ganun din hawak din ng Knight yung cup. Pero kung titingnan natin dito, sa Knight of Cups ng kay Rider-Waite, nakatungo yung kabayo. Tapos yung kabayo dito, nakatingala. Tapos yung Knight dito, mas malinaw yung advice ng baraha sa Klimt Tarot. Mas pinapakita niya na proud or focused yung Knight sa kailangan niyang gawin at hindi siya masyado nagpapahumaling dun sa panaginip or fantasy niya. Kumbaga, pinapahiwatig ng baraha na huwag kang ma-distract, huwag mong hahayaan yung sarili mo na maligaw sa dreams or sa illusion. Stay strong dahil kung hindi, baka matutulad ka sa Knight of Cups ng kay Rider-Waite. Yung hindi mo na alam kung saan ka dadaan, hindi mo nakikita yung pinatutunguhan mo dahil
masyado kang distracted dun sa emotions at sa dreams mo. Baka ang mangyari pa niyan kapag nagpatuloy-tuloy ka ay mahulog ka lang dun sa river. Ngayon, dito naman sa The Naked Heart Tarot, movement of cups yung pinapakita niya. Dahil wala masyadong kwento, yung image ng barahan na ito ay mas straightforward yung advice niya. Essentially, ang sinasabi niya, move, do something, kaya movement of cups. Huwag mong hayaan yung sarili mo na maging dead in the water. Kailangan command the waves. Huwag kang magpapatangay sa alon at sa galaw ng tubig. Kailangan mong gumalaw at kailangan mong lumaban at lumangoy. Kapag naka-reverse ang Knight of Cups, nagpapakita na ito ng sitwasyon na negative. Ibig sabihin ay napipilitan na siyang mag-act or makialam. Diba yung Knight of Cups kapag naka-upright, very passive siya kasi hindi enough yung desire niya para may gawin at puro daydream lang siya. So kapag nilagay mo siya sa isang sitwasyon na napipilitan lang siya mangialam or mag-carry ng responsibility, hindi niya magugustuhan ito. Kumbaga dito sa Movement of Cups, imbes na ikaw yung nagdidikta kung saan ka lalangoy, ay tinatangay ka na ng mga alon. Kumbaga napipilitan ka na mag-go with the flow at hindi na ikaw yung nagde-decide kung saan mo gusto pumunta. For example, merong isang tao na ayaw talaga niya magpakasal. So pag nag-propose yung lover niya, baka napipilitan lang siya na magpakasal at mag-commit kahit na masaya na talaga siya maging single. Pwedeng isang interpretation yon. Pwede rin naman na isang tao na hindi talaga mahilig mangialam ay suddenly nabigyan ng responsibility para umaksyon. Kunyari sa isang relationship na feeling mo kailangan ikaw yung magtrabaho at magpursige para suportahan kayong dalawa. Pwede rin yon. Na kung feeling mo biglang nabigyan ka ng responsibility at maraming nakasalalay sa'yo sa buhay. Minsan, kahit hindi natin aminin, alam natin na mabigat para sa atin ang ganitong sitwasyon. Yung napipilitan tayo na tuparin ang isang responsibilidad para sa iba, na kailangan nating isacrifice yung peace at sarili nating dreams para lang masuportahan ang mga mahal natin sa buhay. Sa ganitong sitwasyon, medyo nagiging warning ang Knight of Cups. Kasi kapag nalagay ka sa ganitong sitwasyon, pwede kang mag-develop ng resentment or magtanim ng galit sa tao na pumipilit sa'yo na suportahan sila o yung cause kung bakit ikaw yung nagpupursige at sinasantabi mo yung sarili mong mga pangarap. Kaya kapag ganito, you need to look inward. Remember why you're doing this and what it's for. Kung hindi siya magiging worth it at sinasacrifice mo lang yung mga pangarap mo para sa iba, baka kailangan mong i-communicate ito at tumanggi ka. Remember na you are important too. You are valid. Huwag kang magpapaalipin o magpapamanipulate. Pero syempre, sa mga sitwasyon na mahirap lang talaga ang buhay at ginagawa mo talaga ang responsibility mo para makatulong sa iba, baka naman worth it siya at ingatan na huwag magtanim ng galit. Hanggang dito na lang muna at hanggang sa muli. Like this video and subscribe para mahanap niyo ang mga videos ng channel na to for fortune telling.